Pag-uusapan naman natin yung napakagulong pagbawi ng suspension order doon sa NFA. Are they ready? Get set, go? Yep, it's via Zoom. Nakakausap po natin ang legal counsel ng 108 NFA employees mula sa Free Legal Assistance Group, si Attorney Dino Singson De Leon. Attorney Dino, magandang hapon po sa inyo and welcome to Pasada with Peter Enrica po. Hi, magandang hapon, Peter Enrica, sa lahat at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you very much attorney, for your time, sir. And ang una pong katanungan, kami po'y naguguluhan din sa mga nangyayari dahil pati ang ombudsman yata medyo nakuryente. Ano po ba talaga, yung bang nilift ang suspension, yun po ba kasama dun sa inyong 108 na tinutulungan, Attorney Dino? Alam mo, Peter, hindi nga namin maintindihan kung sino ba yung nilift kasi wala naman kami nakukuhang official lifting of the suspension order. Narinig lang namin yan sa radyo sa interview ni Ombudsman Martires kaninang umaga at tinatanong ng mga media na nakakuha pa kami ng order pero wala. So, ang ginawa po ng aming opisina, pinapuntahan po namin sa Ombudsman, ang sabi i-release raw po yung order 2 to 3 days pa or 4 days. Kami nagtataka, bakit naman nauuna pa ang broadcasting sa media ng isang desisyon nang wala pa palang nilalabas sa desisyon? So, hindi talaga sa amin malinaw kung anong mga actions ng Ombudsman dito sa kasong ito. Kasi sinabi niya doon sa kanyang order, meron daw strong evidence of guilt. Diniktahan niya na merong strong evidence of guilt, kaya niya raw sinususpend para magkaroon ng preventive suspension. Pero ang rason niya kaninang umaga, ang sinasabi niya is kukuha raw ng dokumento. So kung wala pang mga dokumento pala, bakit meron ng konklusyon doon sa kanyang preventive suspension order na there's strong evidence of guilt. So kami medyo nalilito rin sa desisyon. In fact, doon sa desisyon ng preventive suspension, wala man lang substantiation kung anong alleged involvement ng bawat isang sinuspinde. Ang ginawa lang ay sinatgan ang listahan at ang mga sinuspinde in a blitzkrieg manner at hindi naman pala pinag-aralan yung listahan. Ang sinabi ni Ombudsman Martires kaninang umaga, hindi raw nila alam kung sino nanloko sa kanila na nagsumite ng listahan. In other words, ibig sabihin assessment ng ombudsman, bigla na lang nag-rely sila sa listahan na hindi nila alam kung saan ang galing at nag-conclude sila na may strong evidence of guilt. Hindi pala nila alam kung sino yung mga nasa listahan. Sinama nila sa listahan isang patay na tao, 2 retirado na, isang nag-aaral abroad, at mali-mali yung mga designation at pangalan. Akala ba natin na ang ombudsman dapat naman to begin with independent ang kanyang investigasyon? Kasi ang intindi namin dito, may investigasyon ng Department of Agriculture at independent ang sa constitutional body, independent ang investigasyon ng ombudsman. In other words, hindi nagre-rely sila sa isinumite supposedly ng Department of Agriculture because the Department of Agriculture is doing its own investigation. So napakalabo, nakakalito ng lahat ng kasong ito at nauuna pa ang announcement sa media kaysa nakukuha ng mga empleyado yung totoong desisyon sa kanila. At tandaan natin kaya rin natin kinuha tong kasong ito. Ang dami dito sa mga na suspinde are 30 plus years in service, 40 years in service, no besmirch record. Binigay ang kanilang buong buhay sa pagsiservisyo sa gobyerno at sa sambayan ng Pilipino. Isang araw magugulat na lang sila, merong 6 months na preventive suspension order, hindi nila alam kanilang kasalanan, hindi nila alam kung anong involvement nila, ginagawa lang nila na maayos sa kanilang tungkulin, tapos magigising sila na wala na silang pambayad sa upa, wala na silang pambayad sa tuition fee ng mga anak nila, wala na silang, hindi na sigurado kung saan sila kukuha ng pagtustos sila sa pangangailangan dahil lang sa isang listahan na hindi naman yata pinag-aralan ng ombudsman. Ayun, nararamdaman ko po ang pagpupuyos ng inyong damdamin. Pero ang alam po natin, para lang medyo malinaw-linaw sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, Attorney Dino, may listahan na ibinigay ang DENR sa ombudsman. Yung listahan na yon galing ng DENR, sinabmit naman daw ng DFA. Ngayon, ang tanong ko, so kung may investigasyon ng DNR, sino po nagpataw ng suspension? Was it the DNR o Ombudsman? Ang intindi namin, Department of Agriculture, hindi DNR. Department of Agriculture, DA. nagpasa ng listahan daw. Sabi lang ni Ombudsman Martires. Pero ang nagsususpende dito, hindi naman ang Department of Agriculture, ang Ombudsman. So ibig sabihin, ang dapat nag-aral ng record is the
ombudsman. Hindi pwedeng pagtuturo sila na binigay lang sa amin yung listahan na yan eh. Sila ang nag-iimbestiga supposedly, hindi naman na-suspend ng mga taong ito by virtue of the investigation of the Department of Agriculture. It is incumbent upon the investigating body to make sure na at the very least may reasonable basis ka bago mo naman tanggalan ng kabuhayan ang mga taong nagtatrabaho lamang sa gobyerno. Para kasing ang ano dito, Peter, is 134 ang sinuspende. Para bang blitzkrieg, shotgun, bahala na kung sino matamaan, hindi kami sigurado kung meron silang involvement. In fact, walang substantiation kung ano talaga extent ng participation nila, basta suspended do kayo kasi kaya namin. Parang ganun yung lumalabas eh. It's capricious, arbitrary, and whimsical as the list itself will demonstrate because the list is full of inaccuracies and in fact the order of the ombudsman also did not have basis. So kami nananalangin na sana naman i-reverse ng honorable ombudsman in the name of justice yung kanyang order kasi it is completely erroneous as admitted by him in a interview this morning na sinasabi na hindi ko nga alam kung saan galing yung listahan na yan, binigay lang sa amin yan, kung sino nang loko sa amin hindi ko alam. That is an acknowledgement the fact na hindi pinag-aralan itong listahan na ito. Thank you, Attorney Dino. I correct myself. It's the DA and the DFA. Okay. Attorney, ako din po yung question ko po, no? Kasi from the report we have now, 134 po ang sabi ninyo, 139 ang number namin. But of that 134, 23 doon ay warehouse supervisor. Only 23 yung yung ni-scrap yung suspension order. Hindi po doon sa 134 lahat-lahat. So 23 lamang po yung nawalan ng suspension order? Hindi ko nga masabi, Rika, kung nawalan ng suspension order kasi nauna ang announcement sa media. Pinapuntahan natin kanina sa ombudsman para makuha yung order. Ang sabi sa amin, 2 to 3 days pa raw ilalabas. So nagtataka rin kami, bakit nauuna ang media media announcement ng ombudsman pero wala naman pala talagang actual order. So kung wala pong order na ito, wala pa pong implication itong suspension doon sa 134 employees or are they automatically suspended na doon sa 6 months na inipataw sa kanila? No, tama ka, no, 139. I correct myself, di 134. 139. Right, Opo, no? Tapos ang lumalabas dito, suspended na kasi sila eh. Immediately executory ang order ng preventive Yun nga po, no? So ngayon, lahat sila umiiyak na preventive suspension sila. Tapos sinabi kanina, ay yung 24 sa inyo hindi na suspended. Hinahanapan namin ngayon ng basis at order. Wala pa eh. So hindi pa nila alam kung papasok sila sa Lunes o sa Martes. Kasi sa totoo lang, wala pa namang order na lumalabas. At to begin with, clueless pa talaga sila kung bakit sila nasuspindi. At bakit dinadawit ang kanilang pangalan dito sa iskandalo sa NFA. Opo. And ito po ba talaga yung proper process, Attorney Dino? Kailangan ba suspended agad? Although sinasabi pending investigation, pero hindi po ba dumadaan pa tayo sa parang warnings muna first before ka magkaroon ng suspension? You know, alam mo, Rika, ang preventive suspension is a very strong power of the ombudsman and any other employer. Pwede naman yan kasi ang sinasabi nila, ang preventive suspension is not punitive in nature. Ibig sabihin, hindi yan punishment to allow investigation. Pero nonetheless, dahil tinatanggalan mo ng hanap buhay, at the very least, you have to demonstrate bakit kailangan i-preventively suspend itong mga individuals na ito. Ano ba ang involvement nila? Because even if yung preventive suspension is not punishment legally, by its very nature, it is punitive still. Ang ibig sabihin nun, mawawalan ka pa rin ng sweldo. Pangalawa, makikerry pa rin yung stigma na as if kasama ka sa anomalya at masama kang tao at hindi ka makakapasok sa iyong opisina na pinupuntahan mo halos araw-araw for the last 20-30 years. So, ibig sabihin yan, dahil it is inherently punitive, dapat careful na mag-exercise ng power ng preventive suspension and at the very least merong reasonable basis ang nagpapataw ng preventive suspension. In this particular instance, kahit na may kapangyarihan naman talaga ang ombudsman na magpapataw ng preventive suspension, ang sa aming palagay, it was done in a capricious, arbitrary manner and ito ay grave abuse of discretion amounting to lack and excess of jurisdiction dahil nga hindi nila pinag-aralan ang sarili nilang listahan. Opo, at the risk of being repetitive, Attorney Dino, on my part, kasi kung ang nangyari po ay binigyan ng DFA sa DA, ang DA binigay sa ombudsman ng listahan,
Yung po bang pagsuspindi parang automatic na yan as parang ministerial na nga lang on the part of the ombudsman to enforce a preventive suspension right away without doing even the initial phase of the investigation? Dalawang bagay po, no? Preventive suspension is never ministerial. It is an exercise of discretion para ma-preserve ang evidence. Pero bago mo gawin yon, kailangan yung person involved should have at least some sort of involvement in the accusations. In other words, kung wala ka namang involvement, ang presumption is gagawin mo yung trabaho mo na maayos. Kung kailangan lang yung dokumento, ibibigay mo yung dokumento. So dapat meron pa rin substantiation of the link of the person being preventively suspended with that of the allegations or the accusations. So ibig sabihin nito, hindi yan ministerial. It is always an exercise of proper discretion and with some basis, no? In this particular instance, mukhang ang ginawa ng ombudsman, basta ibigay nyo sa amin yung listahan, by virtue of that listahan, kahit na sinong matamaan, kahit na daan-daan ito, rendering the NFA, the National Food Authority, almost operationally paralyzed. Nangangamba na nga yung mga kukuhanan ng mga bigas sa mga iba't ibang probinsya na magkakaroon pa ba sila ng bigas. Operationally paralyzed na sila, hirap na hirap sila sa pag-fulfill ng kanilang mandato, pero mukhang hindi binalanse ng Office of the Ombudsman yung due process, yung at least yung jurisprudence at saka yung guidelines on the exercise of preventive suspension, tsaka yung allowing the NFA naman to fulfill its mandate properly, no? Yeah. That said, kahit na merong accompanying recommendation ang DA na nagsasabing we would like the ombudsman for all these people to be suspended immediately. Kahit na merong rekomendasyon na gano'n, the ombudsman should not right away suspend and must go into their own investigative process. Tama ka dyan, no? Hindi yan automatic. Hindi pwedeng sino na lang Tom, Dick, and Harry at Juan magsusumite sa ombudsman and then bubuyuin na i-preventively suspend mo itong mga tao na to. Kahit naman wala silang involvement at ginagawa and then masususpend si ombudsman. Of course not. Di ba? At kung ganun ang mangyayari dito, pwede na lang pala kahit na sino na lang ang magsusumite na kahit anong listahan sa ombudsman and then ombudsman automatically gagawin, magpe-presume na may strong evidence of guilt kahit wala namang basis, kahit patay na yung iba, no, hindi ba gagawa ng kanyang preliminary, at least cursory inquiry man lang sa simula, no, para man lang magkaroon ng basis. Kung gano'n, ang dali na lang sirain ang lahat ng ahensya. Ang dali na lang siraan lahat ng mga public servants at saka ang dali na lang tanggalin sa pwesto o sa posisyon o sa kanilang pag-fulfill ng kanilang mandato ang mga bumabalakid sa kahit anong masamang iniisip ng mga tao. Sige, hindi ayaw mo kung pinipigilan mo ako gumawa ng masama, edi magsasabit na lang ako ng listahan sa ombudsman. Anyway, automatic naman isususpindi nila. Hindi dapat ganoon ang procedure, di ba? Dapat meron tayong some sort of reasonable basis bago natin i-employ ang inherently punitive mechanism ng preventive suspension. Ito pong 139 individuals na ito na suspended, Attorney Dino, ano po sila? Ano yung mga posisyon nila within the agency para mabigyan sila ng doubt of their involvement dito nga sa kasong ito? Iba-iba, no? A lot of them, I think mahigit 90 plus, rank and file pa nga. Tapos some of them are warehouse supervisors, warehouse managers, may mga regional manager. Sabi ko nga sa'yo, operationally paralyzed, hirap na hirap daw ang National Food Authority ngayon. Kasi from the bottom all the way up, pero walang demonstration na nung involvement nila sa sinasabing kasalanan na ito. Bigyan lang kita, Rika, ng example. Yung warehouse manager, di ba? Sabihin mong warehouse manager siya, binigyan siya ng order ng administrator na i-release yung palay. Pagka hindi niya sinunod yun, insubordination siya. Pero pag susundin niya pala, ang trabaho niya lang ay sundin at i-caretaker yan. Pag nakuha niya na yung order na ilabas yung palay, ilalabas niya, may kasalanan pa rin pala siya. Accessory to the crime na rin siya. Oo nga. So ano ba talaga? Anong gagawin mo? Ipit na ipit ka, ginagawa mo lang yung mandato mo. Pag nakakuha ka dapat ng papel and order na i-release yung palay, wala ka namang capability to assess, legal ba ito? Ano ba ito? Valid ba yung transaction? Kasi kung gano'n ang mangyayari, wala din yung abogado yung mga yan, wala naman silang legal department. Dapat pag yung administrator na ang nag-order, for example, wala silang discretion but to release. Ginagawa lang nila yung trabaho nila ng mga oras na yun, and yet they were suspended. Attorney, and they do Attorney Dino, one last quick
question po. So, ano po ang pwede ninyong gawin ngayon on behalf of your 109 clients sa NFA? Kami po ay nananalangin sa Ombudsman na i-reverse at the soonest possible time yung preventive suspension or at the very least provide reasonable basis naman. Hindi naman pwede ganun-ganun na lang na tinanggalan natin trabaho. Ito yung mga very good civil servants being there for the longest time. And I've seen a lot of them before. They've been my clients before. And I've never seen a lot of any other people who are so dedicated in their mandate. Ang dami sa kanila na nagsisilbi ng maayos. So, syempre, nag-file kami ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Sinabi niya na nilift niya yung order kahit na hindi raw sa motion for reconsideration pero wala pa naman pala, hindi pa pala nalilift yung order kasi tinanong namin kanina, wala pa yung order. Sana ma-take into consideration ninyo. At ang hinihingi lang natin dito sa Ombudsman, sana maging patas sila, lalo na dun sa mga fellow civil servants nila na nagseserbisyo lamang sa taong bayan. Okay, we hear you and we feel for you. Attorney Dino Singson de Leon, maraming salamat po mula kay Peter Enrica. Maraming salamat rin po and magandang gabi po sa So, inyo. ulitin, Attorney, Thank you. ingat. Siya po ang legal counsel ng 109 NFA employees mula sa Free Legal Assistance Group. Attorney Dino de Leon.